Ako po si Pastor Cha. I'm from taga Sydney, Australia na po ako. 27 years na ako doon. Tinawag ako ng Lord doon. Actually, akala ko tinawag ako ng Lord sa Papua New Guinea, hindi pala. Sa Australia pala. So, doon na po ako and praise God po sa opportunity na to. Today I'll continue to talk about God calls us to walk with Him. So last time nandito ako, kailan ba yon? Hindi ko alam. Mga 3 weeks ago? 2 Sundays ago ba? Ano? Parang ganun na ka. Basta. So, I talked about God calls us to walk with Him. So we're going to continue studying this concept na God calls us to walk with Him. Alright? So, try natin to kung gagana. Si Ina nakatingin na dun sa ano. Gumana ba? Ito po. Itong mahaba na to. Tuwang-tuwa si Ina. Hindi po natin i-discuss to. Kasi kung hindi, 3 araw tayo dito. Nandun na po to sa computer ng church. So, ito po yung God calls us to walk with Him. The Christian is to walk 8 things po yan. So, pwede nyo po yan gawin sa inyong Bible study o small groups o sa bahay nyo. Tapos, yung next one is, negatively, the Christian is not to walk 6 things that we shouldn't walk in. Alright? So, bilang mga Kristiyano, meron tayong mga lugar na pwede na tinatawag ng Lord na lakaran natin. So, dito po tayo magsisimula. Simula lang din tayo dun sa parang last time, pero iba po yung emphasis natin. Then the man, sa Genesis chapter 3, verse 8 po, then the man and his wife heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze. So ito po yung unang-una, yung the Lord walked. He walked in the Garden of Eden. And hindi ko po maintindihan paano kaya yung walking ni God, spirit siya, di ba? Paano kaya yan? Siguro yung mga leaves gumaganon. Kasi spirit, di mo nakikita, di ba? Na humahawi siya mag-isa niya. Anyway, so it is God who walked, the sound of the Lord God walking in the garden. So pag magdadapit hapon na, nagwo-walking na siya doon sa garden, hinahanap niya na si Adam and Eve at sila ay magkakaroon ng fellowship. Number 2 po, ito si Enoch. Ano lang po to, papasadahan ko lang. Genesis 5:22, and after the birth of Methuselah, ito po yung pinakamatandang tao dyan sa buong Bible. Enoch walked with God 300 years and fathered sons and daughters. And so Enoch's life lasted 365 years. Enoch walked with God, then he was not there because God took him. So anong nangyari kay Enoch? Si Enoch, he was walking with God. He was having fellowship with God. Okay? Nakikipag-ugnayan siya sa Diyos. And one day, naglalakad siya dyan sa lupa. And next na apak niya, nandun na siya sa langit. Parang na-erase siya sa lupa kasi lumakad na siya doon sa langit. Makikita bilang po nito kasi maaapak-apakan ko siya. So, makita natin si Enoch, para siyang sobrang enjoy ang Lord sa company ni Enoch na sabi ni God, halika na, lakad ka na. Paghakbang niya, imbis na humakbang siya dito sa lupa, ang next hakbang niya nandun na sa langit sa presensya ng Diyos. Ang galing, di ba? So sabi, Enoch walked with God and he was not there. Na-erase na siya sa lupa because God took him. Now, the other person that we want to look at is si Noah. Genesis 6, these are the family records of Noah. Noah was a righteous man, blameless among his contemporaries. Noah walked with God. So, this is another person after Enoch. May mga iba pang mga tao, may mga saling lahi. Hanggang dumating kay Noah, si Noah ay isang matuwid na lalaki, buo ang loob, at siya ay lumakad na kasama ang Diyos. So makita natin, si Noah, siya yung
build o gumawa ng arko na nagligtas sa pamilya niya at sa mga animals dahil siya ay nakikinig sa Diyos. Because God was walking with him, because he was walking with God. And next person we're going to look at is si Abraham. Abraham was 90 years old. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. So ang Diyos ang tumawag kay Abraham at ang Diyos ang nag-invite kay Abraham, lumakad ka, nakasama ko. At maging matuwid. So, ang tanong ko this morning, ang gagawin natin is, who is the God who calls you? Sino ba itong Diyos na tumatawag sa'yo? Sabi ng word ni God, I am the God Almighty. So, yung word po na I am, ay yung word na Yahweh. Hindi po nila sinasabi ng mga Hebrews ang word na Yahweh sa sobrang pag-respect nila sa pangalan ng Diyos, ang sinasabi nila Hashem. Kaya pag sinasabi lang, Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord. Ang ibig sabihin nun, blessed be Yahweh's name. So, the name ang tawag nila, I am the God Almighty. Who is this God who calls you? Ngayon, dito po sa ating, ano ba yan? Dito po sa ating passage, who is the God who calls you? Sabi niya siya, I see God Almighty, El Shaddai. Sa Job 37:23 nakalagay po, the Almighty, we cannot reach Him. Hindi natin siya maabot. He is exalted in power. He will not oppress justice and abundant righteousness. So He is exalted. Napakataas ng kanyang kapangyarihan. So who is the God who calls you? Titingnan po natin yung meron ditong mga ibig sabihin. Tatlo po ito. God Almighty, El Shaddai. One suggested root, meaning El Shaddai, is the overpowerer. Over na power pa, di ba? Meaning God will do what He purposes to do, overpowering all opposition. So He is the powerful one. He is the overpower. He is overpowerful. Okay? Number 2, sino si God Almighty? Some interpret Shaddai as the word sufficient. God is the all-sufficient one, the Almighty God who is enough. He is more than sufficient to meet any need. He is power and provision. So yung first po, power. Naman dito, provision. He is sufficient. He is more than sufficient to meet any need. So, and then yung third meaning naman ng word is, dito pala. Another possible meaning of El Shaddai is the God of the mountain. Some Messianic teachers, yung Jewish Christians, Messianic teachers, say Shaddai comes from the Akkadian root word Shadu, meaning mountain. The mountains were thought to be the dwelling places of the gods. So 3 ways po natin pwedeng sabihin, ano bang ibig sabihin ng El Shaddai? Ibig sabihin, He is the overpowering one. Almighty siya. Over yung power niya. When He purposes something, maski may opposition, that opposition will be overpowered. Okay? Number 2, ibig sabihin ito, He is the all-sufficient one. All provision that you need is in Him. And then number 3, He is the God of the mountain. Ibig sabihin, He is dwelling in the mighty place. He is the one who dwells where gods dwell, where He is the Almighty God. He is the God of the mountain. So who is the God who calls you? Ito po yung tatlong So He is very powerful, overpowerful. He is sufficient, and He is the true God. Okay? So tingnan po natin dito sa Psalm 91:1 and 2. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty.
I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. So this is the God Almighty, El Shaddai, who calls you. You can dwell in the shelter of His shadow. He will be your refuge and fortress. Siya ang iyong taguan. Siya iyong limliman. Siya ang magpapalakas sa iyo. Siya ang magtatago sa iyo pag dumadaan ka doon sa kahirapan at kaguluhan ng buhay. This is the God Almighty sa Psalm 91, 1 and 2. And then sa Revelation 11:17, we give thanks to you, Lord God Almighty, who is and who was, for you have taken your great power and began to reign. So this is the Lord God Almighty. There is no one like our God. There is no one like the God who is calling you today. He is the God Almighty. He is the El Shaddai. Now, last time nandito po ako, ang pinag-usapan natin is, hello? Ayaw na? Ayaw nyo? Biglang ayaw na. Ayan. What does it mean to walk? Nung nandito po kayo last time, what does it mean to walk? It means to walk in agreement with God. You agree to walk together. Kasi sabi nga sa Amos, do two walk together without having agreed. Naglalakad ba ang dalawa na magkasama na hindi nag-agree, may agreement? So, means to walk, you have to agree. To walk in the same direction. Yung pareho kayo ng nilalakaran. Okay? May companionship doon. Number 3, to walk towards the same destiny. Ibig sabihin, dadating kayo doon sa parehong lugar. Okay? So, when God calls us to walk with Him, kasi sabi niya kay Abraham, walk with me. Ibig sabihin, agree with me, Abraham. Ang ibig sabihin ng Lord sa iyo ngayon is, mag-agree ka sa akin, anak. Let's walk in the same direction. Magkasama tayong lalakad doon sa parehong daan at magkasama tayong darating doon sa parehong patutunguhan. So, yung process tsaka yung end, nandoon ang Diyos. Alright? This is what it means to walk with God. Yung idea ng walking. Pinag-usapan din natin, what does it mean to walk with God? Walk in integrity of heart. Yung word na blameless, pinag-usapan po natin last time, hindi ibig sabihin wala kang kasalanan. Kasi sino po ba dito ang walang kasalanan? Buti naman. Kasi pag nagtaas ang kamay mo, wala kang kasalanan. Kasalanan na yon. Kasi nagsisinungaling ka na agad, diba? So, lahat po tayo may kasalanan. Pero ang ibig sabihin po ng blameless, o walk in integrity, o buong-buo po ang loob nyo for God, na itinalaga nyo na ang inyong puso na ang Diyos ang maghahari sa puso nyo. Hindi kayo, hindi ang mga magulang mo, hindi ang mga anak mo, hindi kung anong sasabihin ng ibang tao, kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Buo ang loob mo, buo ang iyong puso, nasa kay Kristo lang ang puso mo. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng walk in integrity, walk with God. Nang second naman po is walk in covenant. Ano yung walk in covenant? So, ito po ang ating titingnan today. Anong ibig sabihin ng covenant na yon? Ano ba yung covenant? Di ba? So, basahin muna natin ang Word of God. Okay. Ako na po magbabasa ng malakas. Basahin nyo ng inyong mga tingin. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you and multiply you greatly. Then Abraham fell face down, and God spoke with him. Tapos ito po sinabi ng Diyos, sorry po ang napakaliit. As for me, my covenant, ang Lord nagsispeak, my covenant is with you. You will become the father of many nations. Your name will be Abraham, for I will make you the father of many nations. I will make you extremely fruitful, and I will make nations and kings come from you.
I will keep my covenant between me and you and your future offspring throughout their generation as an everlasting covenant to be your God and the God of your offspring after you. And to you and your future offspring, I will give the land where you are residing and all the land of Canaan as an eternal possession, and I will be their God. Makita po natin dito, hinighlight ko po yung ibang mga words kasi ito po yung intention ng Lord. Sabi niya, my covenant is with you. Ano po yung covenant? Ang covenant po dito is hindi lang yung business agreement, kundi po ito lifetime. Naalala niyo po yung sa Katipunan, yung sila ng dugo, nagsandugo, blood compact. Covenant yon. Ito po yung covenant na sinasabi ng Lord, yung sandugo, yung dugo, na siya, naghalo-halo na kasi isang dugo na lang kayo. So, ang sinasabi ng Lord kay Abraham, I'm making my covenant with you. Ginagawa ako itong covenant na to with you. And ang wonderful dito sa covenant na to is ang Diyos ang magpapangyari ng kanyang pangako. Hindi ikaw. Ang Diyos ang magpapangyari sa buhay mo ng pangako niya. Tingnan niyo, paulit-ulit niyang sinabi kay Abraham, I will make you the father of many nations. I will make you extremely fruitful. I will keep my covenant. Sabi niya pa, an everlasting covenant to be your God. I will give you. So lahat galing sa Diyos, papunta kay Abraham. Ito yung tinatawag ka ng Lord. Sabi niya, come walk with me. I want to make a covenant with you. Gusto ng Lord na samahan ka all the days of your life hanggang makarating ka doon sa kanyang presensya. The Lord wants to make a covenant, a blood covenant with you. Ano tong covenant na to? Makita natin dito na it's a lifetime, perpetual, multi-generational partnership. Hindi lang po sa life mo, kundi sa life din ng mga anak mo at mga apo mo. Kapag nakapag-covenant ka sa Lord, ang covenant ng Lord, ang kabutihan na gusto niyang dalhin sa buhay mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para pa sa susunod na salin-lahi ng iyong pamilya. So makikita natin to sa buhay ni Sister Rose, 'di ba? 'Di ba nakikita na natin ang pagdaloy ng grasya ng Diyos sa buhay niya, sa buhay ng mga anak niya, sa buhay ng mga apo niya. Alright? Yun po ang magbibigay ng katwiran at sa buhay natin, ang presensya ng Diyos. Kasi hindi natin kaya, ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin na sundin ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Kapag hindi natin na-encounter ang love ng Diyos, napakahirap pong sumunod. Ito pong covenant na sinasabi ng Lord dito kay Abraham is a covenant of love. Okay? Tinatawag po kayo ng Diyos sa isang covenant, but is a covenant of love because He loves you and He wants to prosper you. Pero He's not going to do it outside the covenant, outside sa relationship. So, if you want to walk with God, you need to be in relationship with God. Ano ang promise ng Diyos? Ano ba? Ito ang promise ng Diyos. A lifetime, perpetual, multi-generational partnership. The promise of the presence of God. Ito po ang pangako ng Diyos. Pag pumasok po kayo sa walking with God, at sinabi niya, Lord, I want to really walk with you and to experience this covenant. May promise siya ng presensya niya. Yung mga nagbigay ng testimony dito this morning, wow. Yung kwento nyo po noon, tapos na-encounter nyo si Lord. Tapos ngayon, talagang lalakad kayo doon sa kabutihan ng presensya ng Diyos. Napakaganda. Di ba? Napakaganda. At yun ang gusto ng Lord. Merong promise ng presensya. Hindi lang sasabihin niya, sige,
si Pastor ni, ito ang gagawin mo, Burns. Hindi yun ganon, kundi in the context of the presence of God. Okay? Yan, walking with Jesus. The promise of the protection of God. The Lord Himself will protect you. How many times na tayo na muntik-muntikang may aksidenteng malala at parang wala naman nangyari sa atin? Diba? Maski nung bata ako, bata pa lang ako, nagmi-mission trips na kami, nasa Bible school pa lang ako, naalala ko yun, hiniram ko pa yung, tama raw pa nun tama raw ng uncle ko kasi kulang yung sasakyan ng school. So ako, ang kapal talaga ng mukha ko hiniram ko yung, hindi naman ako nagdadrive, di ba? Bata pa, ano ba lang ako nun siguro 19, 18, hindi ako nagdadrive. Papunta kaming Bicol. Tapos nandun ako sa, tatlo kami. So first yung tama raw na dala namin, tapos nagdadrive. Tapos, ang nangyari po dun, may batang tumawid sa highway. Tapos, pagtawid niya yun, nauna kasi sila Kuya Frank, sila Manong Frank, nauna sila. Pagtawid nila, si Manong Frank, tinry niyang hindi tamaan yung bata. Tinamaan niya dito. Maliit. So, tapos ang nangyari sa kanila, gumanyan. Tapos pumunta sa gilid. Tapos, parang pelikula nga kasi nakasunod kami, nakita namin nahulog. Bag. Tapos, lahat, may isa kaming kasama, pastor din siya ngayon. Hindi pa kami mga pastor noon. Pastor Jemel. Siya lang ang gising kasi gabi, haba ng trip namin. Siya lang ang nagising. Tapos, paggising niyang ganun, tumalon siya. Siya lang ang nasaktan. Lahat ng nandun sa loob ng isang, parang L300 ba yun, o high ace, hindi sila nasaktan. Bangas-bangas lang, pero yung tumalon, yung nasaktan. Tapos, talagang, yung parents ko, hindi ko sinabi yun. Ito namang mga kaibigan ko, nilagay pala sa newsletter ng school. Napadala yung tatay ko. Sabi niya, anong nangyari? Na-aksidente daw kayo sa Sabi ko, ha? Sabi ko, gano'n. Pero, walang nangyari sa amin. Na talagang kami, na protect kami ng Lord. Ang sabi ko, okay lang naman, di ba? Buhay pa ako. Sabi ko, gano'n. So, how many times na yung muntik-muntikan may mangyari yung masama, talagang daplis-daplis lang. Kasi maski noon bata ako, may mga barel na nakakalat, yung mga bullet, binaganyan-ganyan ko, wala. Pag ganyan ko sa wall, meron. O, diba? Nahimatay ako. Mga 14 years old yata ako nun. So, may protection ang Lord. May protection ang Lord sa'yo. Okay? So, if you walk with God, you say to the Lord, Lord, since you're walking with me, tinatawagan ko ang mga anghel mo na kumilos sa buhay ko. Okay? Ang promise of legacy, anong ibig sabihin? Yung salin lahi. Yung salin lahi, may promise ang Diyos sa inyo na iyong mga anak ay mapapabuti. Pag kayo umayos, aayos sa mga anak nyo. May panahon na parang struggle. But that's natural dahil process yan. Process ng pagbabago. Meron talagang struggle. Pero tatayuan natin ang presensya ng Diyos, ang protection ng Diyos, at ang promise ng legacy. Okay, may promise ng next generation will come to God. Ako po, second generation Christian ako. Ang parents ko, pagmulat ko pa lang sa mundo, may faith na. Okay? Most sa inyo ay first generation Christian. Kayo, ang naka-encounter kay God, o kasama nyo ang magulang nyo na-encounter ang God. Maski magkaibang generation kayo sa physical, sa spiritual, magkapareho kayo kasi halos parehong time kayo nag-encounter kay God. So, meron pong promise ng legacy, the promise of next generation. May promise din ng lupa kay Abraham. Sabi ng Lord, everything you see is for you and your offspring. So, sabi mo, wala naman kaming lupa lang sa paso. Baka magulat kayo, meron pala. Hindi nyo alam. Alam nyo, dito sa Pilipinas, ang daming mga nakatago o nakalihim na yaman. The Lord will give that to you.
promise of provision. Hindi ka magkakaroon ng, ang tawag dyan, yung kakapusin ka. No, that's not part of the promise of God. So the Lord God called Abraham to establish a family, a people that would be his own in the context of a covenant, a royal grant. So tayo po, ito pong minana natin sa Bible. We read in the Bible about Abraham, Isaac, and Jacob. Then Joseph, Moses, Joshua, and Ruth. After that, Samuel, the judges, the kings, the exile of Israel and Judah, the prophets. Coming back from the exile, Nehemiah, Ezra, and Esther. The prophets again. Then 400 silent years until the herald, John the Baptist, announced his cousin, Jesus the Messiah, the messenger of the new covenant. So in Jesus Christ, the Messiah, the Lord God calls back his divided people, Israel, into his covenant again. He also calls the Gentiles, kay tayo po yun, all non-Israelites to come into covenant relationship with him. Because of the life and death of Jesus and resurrection of Jesus, a new covenant has been established in his body and in his blood for all people. So makita po natin dito, the Lord calls us to walk in integrity, a whole heart. Buo ang loob natin na sumunod sa Diyos. To walk in covenant. He calls us to walk in covenant with Him. May promise of His presence, hindi ka niya iiwan. Never will I leave you. The promise of His protection. I will be with you. Do not be afraid. Doon sa Joshua 1:9 na binasa ng ating kapatid kanina. The promise of a godly generation. The promise of land and property. The promise of provision and prosperity. And then God is walking in covenant with us. Siya lahat ang nagpa-promise nito. Anong hinihingi ng Lord sa atin? We walk in faithfulness. Okay? The promise of trust. Na magtitiwala tayo sa Diyos, na ibibigay natin ang buong tiwala natin sa Kanya. Ang promise of obedience. Alright, what is this promise of obedience? So, walk in faithfulness, the promise of trust. When we give our hearts to the Lord, we promise to trust Him. Ito po yung part natin, covenant kasi. Ang covenant hindi pwedeng isa lang. So, tingnan po natin to. A promise of trust and promise of obedience. Ito po yung first sa obedience. Surrender is the first step of obedience. Magsusurrender tayo sa Lord. I-surrender natin yung mga pangit na ugali. Ang kapatid natin, hindi lang siya biglang nagbago ng walang kabu. Binigay niya yung kanyang strength to walk away from his sin. Right? To surrender his worldly ways, worldly thinking, and evil ways to God. Surrender is our first step of obedience. Kailangan ibigay natin sa Lord lahat ng bagay na naghahadlang sa obedience natin o sa trust natin sa Kanya. Alright? Number 2, surrender is trusting God without fully understanding. Hindi po natin pwedeng saklawan na makikita natin lahat ng sagot. Na lahat ng, para bang meron kang checklist, na lahat ng checklist mo na check mo. No. Hindi natin malalaman yon dahil hindi naman tayo Diyos. So surrender is trusting God even without fully understanding. Why? Because we trust Him. Yung siya ang ating pinaniniwalaan, pinanghahawakan, ang kanyang katauhan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagka-Diyos na punong-puno ng pagmamahal at pag-asa para sa atin. Doon tayo tumatayo. Kaya tayo nagsusurrender. Kaya pwede tayong mag-trust sa Panginoon without fully understanding because we know who He is. Alright? Because of who He is. Alright? Surrender is not weakness.
It is faith in action. Hindi kahinaan ang pag-surrender sa Lord. Ito ay ang pananampalataya na nagkakaroon na ng paglakad sa katotohanan. And number 4 po, ito po, pinakamaganda. Surrender turns ordinary lives into eternal impact. Di ba ang ganda? The Lord is calling you to walk with Him. So dito po tayo mag-aano sa idea ng surrender. Because God is a trustworthy God. God is the Almighty. The Almighty God is calling you, the one who is an overpower, the one who is all-sufficient, the one who is the true God, is calling you. And ang ating part is to have trust in Him. Manampalataya tayo sa Kanya at mangako tayo ng pagsunod. Ang first step ng pagsunod ay pag-surrender sa Kanya. I-surrender natin lahat ng bagay na nagiging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. I-surrender natin yung mga bagay na alam natin, ito yung mga balakid, kaya hindi nagfo-flow ang blessing ng Lord sa buhay natin. Surrender is trusting God even without fully understanding. Because kung fully understand na natin, edi tayo na ang Diyos. Diba? We can't understand everything. You know why? Hindi mo makikita yung end talaga. Bibigyan ka lang ng Lord ng assurance in your heart. Pero yung makita mo yung lalakaran mo from here to there, makita mo yung end, pero hindi mo makita yung daan. Bakit? Kasi yung daan, hindi natin kayang i-imagine. Kasi napaka super amazing na sasabihin mo sa sarili ko, hindi ko yan kaya, Lord. Hindi mo kaya because God is going to do His supernatural work in you to walk that path, to reach that destination. Papakita ng Lord sa iyo yung vision para tuwid ang lakad mo. Yung vision nandyan, pero hindi mo makita yung inaapakan mo because those are steps of obedience and surrender to God to reach your destiny. Alright? Kailangan po yon. So surrender is not weakness, it is faith in action. Surrender will turn our ordinary lives into eternal impact. Diba ang ganda? Do you want this? Do you want to walk with God? In Jesus, the Messiah, God calls us to walk with Him, to walk in faithfulness, to trust Him, to obey Him. And let's take those steps of surrender, to trust God even without understanding, to know that surrender to God is not weakness, it is faith. And that when we surrender, God takes our ordinary lives and creates eternal impact. Yung ating pong mga payak na buhay na feeling natin, wala namang kabuo ang ating buhay. That's not true. Isa pong kasinungalingan galing sa demonyo pag sinabi niya sa'yo, wala kang kwenta. Hindi po galing sa Diyos yan. Galing yan sa kaaway ng Diyos. May kwenta ang buhay mo at ang kwenta ng buhay mo ay may eternal impact. May eternal impact ka. Yes, that's true. May kabuluhan. And so, I challenge you this morning. The Lord challenges you this morning. Are you going to say to God, yes, Lord, I want to walk with you? Because God is calling you to walk with Him. Alright? God is calling you to walk with Him. And lahat tayo, mag-walk. Ay, no sound. No, ayoko ng sound. Oo. Ganun ako, ang weird ko, no? Ayoko ng tulong. Ayaw ng Holy Spirit sa akin ng tulong because Holy Spirit is already working. Hindi niya na kailangan ng tulong because He is already here. You heard the word, kayo na po ang magre-respond. Ano pong response nyo? Are you saying, yes, Lord, I surrender. Yes, Lord, I will surrender maski hindi ko na fully understand ang sinasabi mo. Yes, Lord, I will have faith in action. And Lord, yung maliit kong pananampalataya, pagyayamanin mo at magkakaroon ng eternal impact
Dahil sa iyo ako sasamang lumakad sa buhay na to. Are you willing to walk with God today? Amen. Hallelujah. Meron pa akong papakita sa inyo, ha? Hindi na natin pag-uusapan to kasi binibigyan na nila ako. Ay, paano ba yan? Yan. Sa inyo na lang to. Ha? Where does God call us to walk? Saan? Saan? Walk on the earth. Walk in the supernatural. Walk the street of heaven on earth. Walk on the earth, sabi ng Lord, everywhere your feet steps on will be yours for God. Walk in the supernatural. This is Peter walking on water. Aapa kayo sa tubig. Aapa kayo sa tubig, sa suliranin ng buhay na parang wala pong daan, Lord. Sabi ng Lord, you will walk in the supernatural. Gagawa siya ng daan para sa inyo. Para sa inyo. Manalig ka lang. And walk the street of heaven on earth. Mga tagalangit na po tayo. When we're walking here on earth, dala-dala natin ang langit sa buhay natin. At habang naglalakad tayo, lumalawak ang kingdom of heaven because of you. The kingdom of God is within you. So God wants you to walk on the earth na merong overcoming. Walk in the supernatural. Apak kayo sa tubig. And walk the streets of heaven here on earth. Yung prayer ni Jesus, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So in heaven, ang will ng Lord napapangyari. Sabi niya, as in heaven, on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, sino magpapangyari ng will ng Lord sa earth? Kayo. Kayo. Ilalakad nyo ang daan ng langit dito sa lupa. Habang umaapa kayo, itong lupang ito ay nagiging langit dahil sa presensya ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Hallelujah. Do you want to do this? This is walking with God. This is real faith in God. Marami pong tao, yung driver na sakyan ko kanina, ano daw siya, nagbabasa siya ng Bible pero lagi na hindi natatandaan. Huwag po ganon. Sabi ko, basta kayo, sahingin nyo sa Diyos na matandaan nyo at sa buhay nyo. Kasi maraming ang sinasabing Christian sila, hindi nila sinasabuhay ang salita ng Diyos. They are not walking with God. Huwag po tayong ganon. Tayo po nag-aaral ng salita ng Diyos so that we can walk with Him. So that we can walk with Him. And God is calling you to walk with Him today. So tabi nyo na yung mga notebook nyo. Yan. At mananalangin po tayo. Gusto ko pong iyuko nyo yung mga ulo nyo. Pikit nyo yung mata nyo. Huwag nyo natingnan yung ibang tao. Okay? Ito po ang oras nyo kasama ang Diyos. Ito po ang time nyo with God. Even magkakasama tayo. Nandito po ang presensya ng Diyos. Nangungusap siya sa'yo. Ang tatanong ko sa'yo is, naririnig mo ba ang Diyos? Tinatawag kang, halika anak, walk with me. Lumakad ka na kasama ko. Naririnig mo ba yan today? Sa isip mo, sa puso mo? Amen. Gusto mo bang tugunan ang invitation na to ng Lord? Gusto mo bang sabihin sa Kanya, yes Lord, gusto ko pong lumakad na kasama ka. Lumakad sa buhay na ito na kasama ka. Lord, samahan mo ako. Presensya mo, protection mo, provision mo. Lord, lahat ng meron sa'yo, gusto ko po yon. Samahan mo po ako, Lord. I want to walk with you. If you want to do that, tayo po kayo kung nasaan kayo. Tayo lang po. You don't have to do anything. Just stand up. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Mananalangin po tayo. Gusto ko po, huwag kayong yumuko. Nakapikit kayo pero itaas niyo yung mukha nyo papuntang langit. Yan, ganyan. Okay? At ang Diyos po magsisinag ng kanyang presensya sa mukha nyo. Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga. Panginoon, kumilos ka sa aming mga buhay, isip at puso.
Lord, nanawagan ka sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, gusto naming lumakad na kasama ka. Ikaw, Lord, ang lumakad na kasama namin, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagsubok, sa mga difficulties, sa mga good days, sa mga bad days, Lord, sa mga bad decisions namin. Lord, samahan mo kami. Ituwid mo kami. Lord, puspusin mo kami ng banal na spirito ngayong umagang ito. I want you to raise your hands towards heaven. Taas niyo po ang kamay niyo, papunta sa Diyos. Lord, as we raise our hands, ikaw po ang mag-pour ng iyong banal na spirito sa amin, Panginoon. I-touch mo kami, Lord. Ikaw, Lord, ang kumilos ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father, come. Holy Spirit, come. Jesus, walk among us now. The love of God is here for you. The love of God is the greatest force in the universe. Nothing can stand against the love of God. Not power of man or the power of the devil and his demons. Nothing can stand in the way of the love of God. Receive the love of God today in your hearts and in your spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We receive your presence, oh God. We receive your presence. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, bless us now as we reach towards heaven, as we listen to your word. And Lord, ang desire ng puso namin, Panginoon, makasama ka namin sa aming paglakad sa lupang ito. Maging pagpapala kami sa mga taong kasama namin, Lord. Sa mga kasambahay namin, mga anak, mga asawa. Lord, sa mga kamag-anak, mga katrabaho, mga kaibigan. Lord, maging pagpapala kami dahil ikaw ang nagpapala sa amin. Pagpalain mo kami this morning, O God, with your Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen.